Hello Shen, ngayong araw na ito ay pupunta nga pala kami sa bukid at mamimitas kami ng mga ipinatanim kong mansanas. Charot lang! So ganito nga pala itsura ng mga kalsada sa bukirin dito sa Germany. Hindi na siya ganun kalakihan pero masasabi ko na maayos talaga siyang nadadaanan at hindi mo mararamdaman ang mga lubak. At marami din mga puno na katanim sa paligid kaya kahit na summer dito ngayon kapag nasa bukid ka ay mararamdaman mo talaga na sobrang presko ng hangin. Kapag nakakakita ako ng bukirin dito sa Germany, feeling ko talaga na sa Pilipinas lang ako. At ayan, nakarating na nga tayo sa target place natin. Ito na yung mga pinatanim kong mansanas. Namunga na pala sila. At syempre, for the harvest na naman ng person ninyo. Ganito nga pala itsura ng mga mansanas na hindi naman nakatikim ng gamot or ng insecticide. At makikita ninyo, marami na rin palang nagsipaglaglagan. Isang senyalis lang na wala talagang nangunguha dito. Kami lang. Ako lang pala kasi ako lang naman ang gusto maka-experience sa pag-harvest ng mansanas dito. At syempre, ready tayo sa pag-harvest. Meron tayong basket yan at meron din tayong hagdanan kasi nga hindi naman tayo katangkaran at kailangan nating makuha lahat ng mga maaabot ng kamay natin. Ang mansanas nga pala dito sa Germany ay parang katumbas lang din sa Pilipinas ng mga mangga at ng bayabas. So makikita natin siya kahit saan dito. At kung suswertehin ka pa nga sa kalsada lang ay pwede ka na mag-harvest. Lalo na kung ikaw ang nagpatanim. Charot! Very fresh yan, kaya i-taste test na natin. Unang kagat, parang matatanggal yung ngipin ko sa sobrang tigas. Hindi, charot lang. At dahil organic siya, makikita mo talaga sa labas ng apple may mga butas-butas at sa loob niyan ay may mga mandirigma. Charot lang! Hindi, may mga pinagdaanan ng mga insekto, ganun. Kung ano insekto ang mga ito, hindi ko na rin inalam. Basta ingat-ingat na lang sa pagkagat at huwag ka naman sanang ma-jackpot. Super crunchy. Tapos medyo matamis din. Hindi super tamis katulad ng mga nabibili sa market. Pero sobrang flavorful niya. Alas 6 na nga pala ito ng hapon. At dahil summer dito sa Germany, mahaba talaga ang oras ng araw. At kahit na hapon na or maggagabi na, maliwanag pa rin sa paligid. So nagpatuloy pa nga kami sa pag-harvest niya ng mansanas. Medyo madami-dami na nga din yung nakuha namin. At para saan nga ba itong mga hina-harvest naming mansanas? So dahil sa marami na kaming nakuha, ibebenta ko yan sa market. Hindi, biro lang. Gagawin ko yung apple smoothie. So ang pagpitas daw ng mansanas, kapag madali na siyang matanggal o madali na siyang makuha, ibig sabihin hinog na. Pero kapag lumalaban pa, ay mare, hindi pa hinog yan o hindi pa siya pwede. So parang ganyan. Ito nga pala lahat yung mga nakuha namin doon sa unang puno. So, punta naman tayo dun sa pangalawa. Hanggang sa dulo niyan ay mga puno ng mga mansanas. So, malayo pa lang nakikita ko na marami kaming makukuha dito at meron na agad ako nakita na medyo mababa na pwede kong abutin. Mababaw lang naman talaga mga pangarap ko. Isa na dito ay makapitas ng mansanas. At dahil naabot ko na siya ngayon, ang susunod na papangarapin ko ay magkaroon na ako ng puno at sariling lupa ng mansanas. Hindi naman masamang mangarap, mare, pero malay mo, diba, manifesting. Minsan napapagod na talaga ako maging nurse at minsan pinapangarap ko, what if maging hasyendera na lang kaya ako? Charot! Naku, i-manifest ulit natin yun. Madami-dami na nga din kami nakuha niyan. Naku, pwede na ata ako magbenta nito. Baka ito pa nga ata ang makakapagsalba sa akin sa kahirapan. Joke lang, ginagawa ko talaga itong apple smoothie. Kasi nga diba, an apple a day keeps the doctor away. Ay, katrabaho ko nga pala yung mga doktor. E di araw-araw ko pa din sila makikita. Sabi ko kanina, i-taste test ko lang pero parang mukbang na ata itong ginagawa ko. Sige lang, libre lang naman to. At saka isa pa, masipag naman itong kasama kong manguha. O diba, mas determinado pa siya kaysa sa akin. Ayaw pa awat, mare. Talagang inakit niya na yung buong puno. Diyos ko, baka mamay mahulog ka dyan. Tayo pang ma-headline sa balita dito. Paano ko magpapaliwanag sa mga pulit sa mga magulang mo? Napakahirap ng Deutsch. Kaya nagdesisyon akong itigil na to. Baka mamaya kung saan pa ito mauwi. So ito na nga pala lahat ng mga nakuha namin. Madami-dami din, mare. At pang 2 linggo na rin itong supply. Pagkatapos nga naming mamitas, ay ito na nag-setup na kami para mag-practice ng drone. Actually, ito talagang purpose namin ba't kami nagpunta dito sa bukid. So pinaplano kasi namin mag-change na lang ng career. Siguro videographer, cameraman o kahit na ano, basta kami yung boss. Maraming batas dito sa Germany at hindi ko akalain na ang pagpapalipad ng drone ay meron din palang batas. Hindi ka basta-basta magpapalipad lang kasi dapat meron kang license niyan. At 150 meters lang ang pwede niyang taas na pwedeng liparin. Hindi ko alam kung gano'n din sa Pilipinas or sa ibang bansa or dito lang talaga sa Germany. Ano sa tingin ninyo? Medyo techy din siyang gamitin at masasabi ko na hindi siya para sa akin. Naku, lahat pa naman ng bagay nasisira ko. Baka isang araw lang ito matanggalan na agad ng pakpak.
o kaya naman masira agad, sayang lang. Kaya ayun, stick to the plan, nurse pa din tayo. At dahil napagod ng Disney Princess, back to mukbang na lang ulit tayo. So yan lang for today's video. Thank you for watching!